Tahanang pinakamasaya ba? Hindi nagre-rate? Pasintabi siya kay Dahil Yalim. at Kasi sila pa. Hello Marites! It's Monday night and we're live and kicking. Ito na naman po ang Team Fresh, Team Pretty, Team Marites! Diba? Bago ang ating chikahan, patingin muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is your Dean Junardo. Ang inyong PhD, of course, Rose Garcia. Meganon! Ito naman ang inyong Mega Marites, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Meganon! Yes! Kamusta naman? Eto. Kamusta naging weekend ninyo? Fresh! Fresh-freshan. Oo. At maraming salamat naman sa inyong lahat. Siyempre, doon sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, at isa pang aba, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. At punong-puno tayo ngayon. Correct. Diba? At maraming salamat dun sa hindi pa tayo nagsisimula naka-standby na. Diba? Grabe yung wala pa tayong ganap. Oo. 151 Hindi, na. eto nga, nakita ko ngayon. 325 live viewers na po tayo agad. Maraming salamat naman. Pero ang kagandahan, tulad na nabanggit ko kanina, mag-subscribe po tayo. Tapos, i-share nyo rin po itong live na nagaganap para mas maraming abot na mga marites. Alam mo, matutuwa kayo. Kanina kasi, nandun ako actually nasa MTRCB ako kanina. Nagulat ako. Kasi yung may mga deputy doon, sabi niya, sabi niya, pinapanood ko kayo sa Marites. Kaya sabi niya, pinpoint niya talaga ako. So, nakakatuwa lang. Hello po sa mga deputy. Hindi pala deputy, sorry po. Mga board. Kasi yung deputy, if ever, tayo yun. Hello naman sa MTRCB at syempre kay MTRCB Chair. Mamaya may chika tayo dyan. Sige, dahil dyan mga Marites, eto na po, simulan na natin ating sa Linggon Chika. Malungkot po ang pasimula natin dahil po ang veteranang aktres na si Jacqueline Jose ay pumanaw na. Oo. Nung kagabi nga, diba? Nag-message kami dalawa dahil hindi pa sigurado. Pero sigurado na. Actually, siya sigurado na siya. Sigurado na. Dahil malapit siya dyan. At ang kanyang anak na si Aggie nagbigay kanina ng mensahe sa YouTube channel ng ABS para sa tunay na dahilan ng pagpano na kanyang ina. Yes, ikaw na. PHC, pagpatuloy mo na. Correct ko lang. Hindi lang sa YouTube channel ng ABS yun. Kasi iba-ibang mga TV network ang nandun. At nag-aabang. Ayan nga. So talagang sobrang nakakagulat. Sobrang nakakalungkot. Ako nung nalaman ko yan kagabi, parang hanggang ngayon, to be honest, yung phone ko, non-stop na may mga nagkatanong, may mga nag-i-inquiry, may mga hindi makapaniwala, at karamihan ng tanong, ano ba talaga nangyari? Yes, isang kaibigan nga si Chairman Janet Alcoran, ayun ang tatanong din kay Albert, tapos sa akin tinanong ni Albert. Kung ano talaga kasi nga nandun ako isang meeting nung gabi. No? Correct, Yan, syempre I'm sure lahat naman nakakakilala kung sino ang Jacqueline Jose, di ba? Correct. Isang award-winning actress. Kauna-unahan or nag-iisa pa lang. Kauna-unahan. Nag-iisa pa lang na Pinay na Best Actress sa Cannes Film Festival para sa Marosa. Tsaka ano na talaga, parte na ng Philippine movie entertainment industry si Miss Jacqueline Jose dahil sa ganda ng kanyang history sa paggawa ng pelikula at paggawa ng mga programa sa telebisyon. At ano na siya, 4 na dekada rin siya sa industriya ng telebisyon at saka pelikula nga. So, hayan nga po, napakarami pong nagulat, napakarami pong sobrang nalungkot
Kasi talagang biglaan. Tama yung term na untimely na English, kumbaga. Ginulat talaga ni Tita Jane, kasi talaga ako sanay na tawagin si Jacqueline Jose. So, ginulat talaga ni Tita Jane ang lahat sa biglaang pagpanaw niya. Actually, by this time, ang lumabas na announcement na ginawa ng kanyang anak na si Andy Eigenman, ang naging cause ng death ay heart attack. Pero kagabi kasi, syempre may ilang mga police report. Oo, may mga police report, may nagpunta ng SOCO, kasi ang nangyari pala, ito sa pagkakaalam ko lang po itong weekend, dahil si Tita Jane ay wala namang ganap or wala siyang taping, pahinga, pagka ganun pala, yung kanya mga angels sa bahay, binahayaan niya talaga mag-day off. So, ang nangyayari, mag-isa lang siya sa bahay. Na kung titingnan pala natin, hindi tama. No? Lalo na considering na senior na rin si Tita Jane dahil 60 na siya. Yun din. Naging question din yan. Ano ba talaga ang totoong edad daw? Kasi sa Wikipedia, 59. Tsaka yung taon ng kanyang kapanganakan, iba. Pero dun sa statement ng pamilya, syempre mas maniniwala tayo sa statement ng pamilya. Ang nagbigay talaga ng statement na una, yung kanyang management na PPL Entertainment Incorporation. At dun sa statement na yun, nakalagay 1963, tama ba? Yung kanyang birth. October yan kasi alam ko, pareho kami October. 21. Binati ko pa yan nung birthday niya. Si Tita mag-reply yan. Ma-Viber yan yan. Doon siya talaga nakikipag-communicate. So, yun nga, ang sabi, heart attack. So, hindi tayo sure kasi wala no? Wala nakakita. Pero sa nilagay na death niya, March 2. So, that's Saturday. Oo. Hindi ko alam paano yun Para umaga. May posibilidad siguro kung wala siyang kasama, baka yung nangyari sa kanyang atake ay umaga, tapos nalaman na lamang ng mga kamag-anakan ay the next day or kasi Sunday. The next day na, hapon na. Kasi hindi ko pa alam ang buong detalye sa ngayon, ang eksaktong detalye kung sino nakakita, kung paano. Pero parang lumalabas, yung ding mga nag-day off din na maaaring PA niya. Siguro bumalik na kasi Sunday na Correct. So, hapon na nakita. Kaya dun sa mga nakakita daw kay Tita Jane, isa sa mga unang dumating din doon ay si Coco Martin, si Cherry Pie Picache. Sila yung mga nakapasok at nakakita pa siguro. Kasi ang alam ko, tinawagan na si Coco ng kapatid ni Tita Jane, si Tita Vero. And alam naman natin na ang kanyang mga anak, si Andy Eigenman, nakabase sa Siargao. Kaya si Andy, kanina lang na mga 12 noon, dumating dito, nakarating, tinundo siya ng kanyang kapatid naman na si Gabby Eigenman. At dahil nga, syempre, ang dami nag-aabang na mga news, ng mga TV, nandun na talaga sila. Matyaga talaga daw naghihintay. Akala nga ng iba, nagkaroon ng pa-press conference ng PPL. Pero ang totoo, naghahantay sila doon, nag-aabang sila kung sino yung may interview. So, nung dumating si Andy, mga after 2 hours daw, pinagbigyan naman ni Andy at nagsalita na siya. Siya na yung, kumbaga formal na nag-anunsyo na wala na si Tita Jane at kung ano yung naging cause ng death. At nakikiusap sila Andy na for respect and privacy muna, na mag-grieve sila. Pero I'm sure naman dahil sa sobrang dami nagmamahal kay Miss Jacqueline Jose, ay talaga mag-schedule sila ng parang viewing. O hindi natin kasi alam kung viewing ba o cremation. Pero definitely merong pagkikita-kita. Ang alam ko ngayon, nalaman ko lang kasi hindi pa ako nakakapunta, parang naka-close yung casket niya. Siguro nga dahil medyo matagal din yung time na hindi siya na-assist agad or nakita yung agad, body. Yun, ako talaga sobra akong nalulungkot lalo na kay Tita Jane kasi yung memory ko kay Tita Jane siguro last year lang yata yun na tagal namin magkausap sa phone. Interview yun pero nauwi na sa in a way sharing tawag ko na kasi pareho kami nanay, di ba? Yan. So somehow open naman si Tita Jane minsan yung pain niya, yung nararamdaman yung niya, sadness niya, yung loneliness niya, yung longing niya
kay Andy, sa kanyang mga anak. May pangalawang anak pa si Tita Jane, si Gwen, na nasa US naman, nag-aaral. So, baka by this time, baka pauwi na rin yun. Ako naman na naalala ko kay Miss Jacqueline Jose, kasi nung bago akong DJ, sabi mo nga. Ginagaya ko yung kanyang award-winning voice acting. Acting. Naku, mamimiss natin yan. Yung walang monotone ng tawag nila. Kasi nung college ako, sikat na sikat siya na ganun yung karakter, ganun talaga yung tatak ni Miss Jacqueline Jose. So nung naging DJ ako, ginagaya ko siya sa radyo. Tapos na-feature ako ng KMJS. So ang ginawa ng KMJS para magkaroon ng masayang angulo yung feature, sinurpresa ako ni Miss Jacqueline sa radio booth. At talagang nagsalita siya doon ng meganon at ginaya niya yung ginagawa ko na sa kanya na talagang surprise pumunta talaga siya sa radio booth. Alam mo, Mr. Pu, pakita mo nga kung paano mo gayahin ngayon. Naku, parang hindi ko na nga kaya. Bilang tribute kay Tita Jane. Lagi lang siya yung parang yung walang emosyon. Yung parang, kumain na tayo. Parang, di ba ganon? Tapos dati, meron nagsabi sa kanya, no, na parang, yung nag-interview sa kanya, na parang, ano masasabi mo na ginagaya nga yung monotone? Di ka ba na-offend? Mga bading nga lalo, di ba? Mas stand-up, di ba? Oo, pati sa mga comedy bars. Ang sagot daw niya, nako, si Mr. Fu lang naman nag-ano niya sa radyo. Parang gano'n. May nagsabi sa akin na gano'n. Pero, mabait talaga siya. Tsaka nag-stay siya dun sa radio booth. Tapos, inalampan niya kung paano galaw-galawin yung mga makina doon. So, hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi the effort, yung attention, Jacqueline Jose na siya. Tapos, binigyan niya ako ng oras. Para lang. At panahon. Pero hindi, mabait talaga si Tita Jane. Siguro sa iba, baka medyo na-intimidate pa. Kasi, of course, iba, hindi ko kaya. Minsan kaya ko Anyway, yung sa pag-uusap namin, ma-share ko lang, sabi niya, masaya siya. Kung yung ibang mga artista, medyo hindi ganun ka-open or ka-love yung pag-lock in. Lock in yung taping, lock in yung shooting. Si Tita Jane, gustong-gusto niya daw yun. Kasi nga mag-isa lang siya sa bahay So parang kasama lang niya yung mga angel. So parang pagka daw may lock in taping, excited siya kasi para siyang yung mga nakakasama niya sa shoot, parang family na niya. Correct. So, yun. Makikita naman natin yan doon sa mga tribute ng mga artista sa kanya. Ngayon na nawala nga biglaan si Miss Jacqueline. Makikita mo yung mga, may kanya-kanya sila mga kwento, may kanya-kanya sila mga storya na magandang pagsasama nila ni Miss Jacqueline. Meron nga akong director na kaibigan na dinirect niya si Miss Jacqueline na parang may pinagawa siya tapos ang sabi ni Miss Jacqueline, tumingin lang sa kanya tapos monotone. Kailangan ko ba bang gawin yan? Tapos in-explain ng director, sige, gawin na natin. Hindi naman, natakot lang daw siya, akala niya papagalitan siya pero ganun lang daw talaga. Ako, nung bago-baguhan niya, na-meet ko na yan. Nalagaan namin yan kasi ako nag-i-in-charge sa mga promo ng pelikula nila. Yung Chicas. Di ba yun yung una niyang pelikula? Yes. Lima yata sila doon, 4 na babae. Na intro ng Baby Pascual Productions, directed by William Pascual. So yun yung una niyang pelikula, di ba? Bago pa yan yung mga private show. Bago yung private show. After nun, hindi siya masyado napansin. Tapos nabigyan ng break. Tsaka yun na umalago na yung pangalan niya. Correct. Tsaka hindi, yung pagiging Cannes Best Actress ay isang malaking achievement, malaking karangalan sa kanya at sa buong Pilipinas. At dahil dyan, pasalamatan natin yung 1.1 K-viewers na natin. Maraming salamat. First story pa lang tayo. First story pa lang to. Pero nakikiramay kami syempre sa mga naiwang mahal sa buhay ni Miss Jacqueline Jose. Sobra. And rest in peace, masaya ka na dyan, Tita Jane, with our Lord. Okay, abangan nyo na lang po yung mga announcements. Mamimiss ka namin. Sa detalye na kanyang burol. So next episode for sure may bago kaming update. Paano ba i-cremate Parang binalita ni Kuya Boy kanina, i-cremate. Parang mag-open sila ng para sa public.
Oo, mag-o-offer. Tsaka doon sa bawat network. Kasi nakaikot si Miss Jacqueline sa lahat ng mga networks, tsaka yung mga management. Tsaka sa dami ng nakatrabaho niya, I'm sure, talagang dadagsain ng kanyang wake. Totoo. Okay. Namiss ka namin, Tita J. At eto na po, may pa-buena manong pakulay. Diba? Agad-agad. Ay, oo nga. 1,000 yen. 1,000 yen. Naku, ang dami niya ng saan yan marami. Daiso. Naku, pag yung 1,000 yen, marami na ako mabibili kay Sean. Oo, sa Daiso. Kay Michelle Benjola. Thank you very much po, Michelle. Narinig niyo sa override si Sean? Narinig niyo ba? Sabi niya, makakabili daw ba siya ng maraming brief sa Daiso? Marami. Pero I suggest wag na muna mag-brief. Okay. Yan po ako na. Ito, sunod naman po natin ang wish ng father ni Arjo Atade kay Maine Mendoza, isang apo. Wow, si Art Atayde. Alam mo, intindi ko, buntis na siya parang, asan na yung apo? Akala ko joke, pero hindi pa pala. Hindi pa. Nung nga sa Itbulaga, may video siya ni Art Atayde na, Meng, hindi ka na bumabata. Asan na yung baby? Yun lang sabi ng At tinorpresa si Maine ni Arjo nung birthday niya, di ba? Gulat na gulat siya. Naku, nahimatay si Maine. Correct. Kaloka talaga itong babae ito eh. Alam niyo naman si Maine, ano siya, di ba? Animated. Correct. Tsaka, isa sa kinokollect pala niya, memories. Wow! Sa Give Me 5 Tapos siya yung bida, parang double cuts list. Tapos mga kinokollect ni May nail polish, may bag, may shoes. Walang nakahula ng memories. Taray naman ng memories. Ang sarap naman talaga mag-collect ng memories. Correct. I hate memories. Pati memories you hate it! Bakit naman you hate memories? I hate memories. You should love. Bakit bad memories? Dapat nga love niya ang memories kasi ilang dekada na rin yun na pwede mong i-collect. Ay, grabe ilang dekada. May mga demanda, may mga bugbog. Pero happy birthday naman kay Maine. Nataranta ako doon sa bugbog. Yung demanda parang common na yon. Pero may bugbog. Meron ka palang ganong memory. May ganong chapter ng buhay mo. Ilan taong ka no na bugbog na yun? Nasa showbiz na ako no. Sino to ng bugbog na to? Grabe. Nasa-showbiz din yung bugbog. Sabi hindi ko nakita, hindi na ako nag-ano eh. Hindi na ako nagreklamo eh. Talaga? Yo. Nakakaloka. Dahil dyan. Eto, speaking of Atayde, Jella Atayde, tinangjing buntis si Ria, kaya pakakasal. PhD. Ituloy-tuloy na natin ang chika na yan. Ang daming nga nagtatanong, ang daming mga haka-haka at kuro-kuro na siguro raw buntis na si Ria, kaya nag-propose si Zanjo. Di ba nabalita natin yung last time? Kasi actually, sa totoo lang, ang dami talaga ang interpretation ay buntis na daw si Ria. Parang kung nalaman na buntis, wala naman yung parang violent reaction. Ay, ba't buntis na or what? Walang ganon. Actually, parang dead ma lang. Parang okay lang na kung buntis. Kasi nga siguro of age na and alam naman na ayan na nga, engaged na at magpapakasal na. Kasi naman to si Zanjo, di ba, yung kanyang proposal parang nasa bed lang sila at kagigising. So, ayun na. Romantic din kaya yung ganon. Ay, gusto mo yung ganon? Hindi, parang walang effort. Siya talagang gulatan. May mga ganon naman din. Pero maganda naman din yung pinaghandaan. Maganda rin nga yung sabi mo, simple lang, pero heartfelt. Yung iba pa nga, di ba, yung may sa pelikula, yung parang naisip niya mag-propose, ang ginawa niya, kumuha lang siya ng, parang ng amigos sigurado. Yung ang tawag dyan, yung ganito. Yung bilog. Tapos ginawa niya sing-sing, tapos nag-propose na siya on the spot. Diba? Baka ma-issue yan yung engagement. Na-issue yan, diba? Na-issue yung 299. Yun na. Anyway, ayun nga. Sabi ni Gela, sige. hindi raw totoong buntis ang ate niya. Talaga raw, talaga raw nag-propose lang si Zanjo na sabi pa ni Gela ay
isa sa mga love daw niya talaga si Kuya Ranjo, si Kuya Z. At gustuhan din daw niya yung way ng pagpropose nito na yun nga, simple lang, sa bed lang, walang mga kung ano-ano. Walang mga drama-drama. Actually, na-compare ko tuloy kasi nung si Arjo ang nag-propose kay Maine, talagang with may production value. All out ang production. Alam, may mga fireworks pa nga yata yun. So this time naman, pasimplihan naman tayo. Tapos sabi ni Jella, si Rhea pala may PCOS. Kaya pag may PCOS kasi medyo mahirap magbuntis. Hindi ganun kadali magbuntis. So dahil dyan ay mag-subscribe na, mag-like at i-share ang live natin dahil meron na po tayong 1,400 live viewers. So magbabasa na tayo mula pa kay Happy Ramos. Unahin na natin. Hello po, paki-attendance po, present po always from Saitama, Japan. Grabe, 1.4 na nga tayo. Diba? Pangalawang ano pa lang tayo, kwento ha? Correct, grabe na to. Sige, sino ba to? Si Jennifer. Jennifer, nasang ka? Alam mo kasi ang bilis La mo mga comment. Ay, na-miss ko yun. Jennifer. La Roya, waiting from Paris. Ayan, taray. Si She Queen B ng waiting patiently from Samal, Bataan. Yes. Sige, hindi ko na nakita mga binabasa nyo. Ito, sa bandang itaas muna. Ayun. Sa Samal, Bataan, ito ang aking hometown. Kaya kami ay magkababayan ni She Queen B. Ito naman si Rowena Laplana. Hi mga kamarites from Athens, Greece. Yan ang ating regular. Hello, Rowena. Ayan. Christy Ramos mula sa Chiba, Japan. Ayan. Marie Victorino, hello po, waiting here, North Dakota, USA. Ay, Dakota! Ito na nga. At si JJH Kitty na isa din sa mga regular viewers natin. Hello sa'yo, JJ. Si Tanes Ira Thames. Kajes. Hindi talaga move on. Paunin, chismis pala talaga Puro content lang. Baka try nyo, Kim Pao. Sabi. Sige po. Basta meron kaming news about them. Meron mamaya. Right away. Meron tayong, di ba may Kim Pao mamaya. Gusto nila Kim Pao naman. Mamaya meron. Sally Sueno. Hello po, Kamarites. Hello din sa'yo. Florence Marasigan. Sundan nyo na lang ako para kayo susunod. Actually, hindi ko makita. Florence Marasigan. Hello po. Watching live from Hong Kong. Batiin mo natin na nagpakulay na naman. Sino? Ito ba si Chard? Ayan, correct. Basahin mo. Chardonnay Lover. The Chardonnay Lover. Our favorite. Finally, nakaabot ulit ng live. Kindly greet my mom po. Happy birthday, Mama Shirley. We are celebrating from Oman. Happy birthday, Mama Shirley. Mama Shirley, happy birthday at salamat sa iyong pakulay na $49.99 US dollars na to. Salamat naman. Sana ay humaba pa po ang inyong buhay, Mama Shirley. Nalilito na ako sa dami. Diba? Sige, kasi maliit yung mula kay Ang galing ni Rose magbasa. At hirap pa ako tumingin yan. Kay Shayna Tan, magandang gabi po mga kamariats. Magandang gabi sa'yo. Kay Aki, okay. Hello Aki. Kay Sally Sueno, kay Ashley Queen, kay Russell Joseph Tuliao. Late na ako. Hindi ka late. On time ka lang. Correct. Kay Jeffrey Osenia. Hello po from Halifax, Canada. Basahin mo na kay Glyza Villagracia. Go. Hi mga prop, always watching from Maryland, USA. Pa-shoutout sa mga nurses ng Maryland University Hospital. Special po sa husband ko na si Carl Villagracia. Si Maricris. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Miss Rose, kayo po ang favorite ko. Ay, thank you. Love Baka you. Naman. Charot lang. Thank you po. Ayan, si Nicetas Proctor. Ay, kapatid ko yan. Watching from Romeo, Michigan. Yes. Hello naman, brother. Nabasa niyo na ba si Lainey Gatchalian? Hindi pa, si Ayan, Diego. sabi ni Lainey Gatchalian. Shout out please. Lainey Gatchalian of New York, USA.
Feel Bad 2, tahanang pinakamasaya. We like the show, stress reliever, masaya, nakakabata. We were surprised for the Saturday issues. Unexpected, more power, love your show. Sige po. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Okay. Last na to. Si Me the Farm Mom. Farm Mom. Hello, MU. And special mention to my favorite, Mr. Fu. Ay, hello naman sa iyo dahil dyan close na tayo. Ayun na. Okay. Babalikan po namin kayo later. Thank you. At salamat sa mga nagko-comment. Thank you talaga. Yes dahil may 1,500 live viewers sa bayan. Ang bongga. Judy Ann Santos, balik teleserye na, Mr. Fu. Ayan na, yung Bagman. Ang ganda ni Judy Ann dyan. I'm sure naman, alam naman natin bilang teleserye queen siya, marami nag-aabang sa kanyang mga fans, sa kanyang pagbabalik. Etong Bagman, I think parang spin-off to nung pelikula. Ni Arjo, diba? Ni Arjo. Tapos ginawang series, ang kasama ni Judy Ann dyan si Arjo pa rin. Si Arjo pa din, tsaka si John Arcilla. At ang role ni Judy Ann dyan ay presidente ng Pilipinas. Kaya naman pala ganyan ang aurahan. Correct. Tapos daw, hindi daw agad-agad nagawa yung proyekto. Kasi alam niyo naman si Judy Ann ngayon, syempre hindi na siya yung katulad nung dati na sige lang ng sige. Bilang ratsyada na. Ngayon bilang siya ay mother na at wifey at may negosyo na, pinipili na niya talaga. So, inantay daw talaga si Judy Ann for the project. At si Sylvia Sanchez ay co-producer. Di ba meron sila co-producer nitong serye na to. Okay. At talagang sinabi ni Sylvia Sanchez dun sa press con na talagang Judy Ann lang talaga dapat. Kaya kailangan natin hintayin na mapa-oo siya at magkaroon ng oras na magawa ito. At eto na nga, magagawa na. Actually, nakausap ko nga si Ibyang, si Sylvia Sanchez nung Beauty Derm event. Chinese event yun. Chinese New Year event pa. Pero sinabi niya nga doon na kasi kung titingnan mo dati, di ba sunod-sunod yung mga teleserye niya. Parang kung papansinin mo ngayon, parang hindi siya tumatanggap. Kasi ang focus daw niya talaga ngayon dito sa kanilang production company. Pagiging producer. Yes, gusto niya talaga tong mag-boom pa. Tsaka parang hiling din ni Arjo na makatrabaho niya si Judy Ann. Syempre naman. So, talagang kinarir nila at tingin nila bagay na bagay kay Judy Ann yung role. Kahit anong role naman kay Carrie. Kahit anong role kay Judy Ann, Carrie. So, congratulations at abangan natin yung Bagman. Okay. Baka exciting yan. Ito, lobby po, Hollywood na ang mga projects. Page Dave. Yes. Di ba, Dean, nakausap namin si Lobby po. Yes. A day bago siya bumalik ng LA. Alam mo, nakausap namin yan, grabe, iyak siya ng iyak. Pero ramdam na ramdam ko yung pag-iyak niya. Kasi namatay yung kanyang, ilang taon na yun? 17 years. 17 years old na alagang aso. Oo, nakita ko yan. Talagang, grabe, hindi ko din naman ma-imagine yung pain niya, no? Correct. At happy lang siya kasi nahintay siya at naipasyal pa niya nung umaga na yon, yung kanyang fur baby na yon. I'm sure naman yung mga fur moms dyan, 1 taon nga lang, 2 taon, masakit na. Mga 6 months nga lang, masakit na. Nako! Yung pa kaya 17 years. Diyos ko, ilang buwan lang. Diba? Buwan! Kumusta naman yung akin? Wala pang 2 weeks, grabe. Kaya gusto mong kidnapin yung aso ni Sir Patrick. Nalam ko yun. Akin na lang yun. Akin na lang yun. Alam mo, iniyakan ko ng todo yun. Kaya ayaw daw dali ni Sir Patrick dito yung aso kasi giget lakin mo daw. Dog nap. Anyway, yan. And then, si Lovey po ngayon, kung napapansin ninyo, simula nung nawala na siya sa Batang Quiapo, medyo hindi na siya visible dito sa Pilipinas, di ba? Kasi nga, talagang Lovey po is conquering Hollywood din. Taray nga meron siyang movie na nagawa na yung Badman. Oo. Tapos Bad. Yes. Then after that, meron na siyang sisimulan or sisimulan pa lang yata, no? Nagka-casting pa na nakausap natin Yes. Diba? Tapos under her Celobi
production. So may sarili na rin siya production company. Kasi yung kanyang husband, si Monty Blanco, ay isa ding producer. Director din ba si Monty? Hindi ko lang masyadong clear. Fair. Pero yung kanyang look kasi, pasok yan sa Hollywood diba? Yung ganyan look. Tsaka ang sexy talaga ni Lovey po. Parang hindi kumakain ng kanin. Kumain ba siya ng kanin dun sa press con niya? Malakas kumain yan. Talaga? Ang bongga kasi sa kanya, malakas siyang kumain, pero malakas din siyang mag-workout. In fairness naman. Strong talaga para siya. ikaw, di ba? Ay, Nako, pero hindi ganyan ang bewang ko. Kasi naman, gusto mo na kaganan ako. Paano ba talaga yan? Di ba parang hindi kumakain ng kanin? Walang tiyan. Walang tiyan. puson. Tsaka buti hindi, wala pang plano mag-baby. Dahil syempre, busy. Napag-usapan din namin yan. Sa ngayon, kasi nga alam mo bang, kinasal siya, for 6 months na silang kasal, pero kung isa-sum up daw niya, ngayon pa lang talaga sila nagsasama ng diretsyo, ng 1 month pa lang sila masasabi niya na, ay, na-enjoy nila yung marriage life, na together. Kasi after nila magpakasal, si Lovey umuwi dito, nagbatang Quiapo, then yung husband naman niya, busy rin. Tapos pagbalik niya doon, ginawa niya yung bagman. Bagman tuloy. Badman. Then, ayun na. Ngayon pa lang daw, pero eto nga, may bago pa rin siyang gagawin. Pero kung ibibigay nga naman ni Lord, tatanggapin niya. At magiging ready siya for that. Yun naman ang sabi fairness niya. naman. Good luck naman kay Lovey. Totoo. Ang nakakatawa naman, di ba, na yung ating mga local stars ay nakaka-penetrate na sa unti-unti. Yung aim ng kanyang productions na para tulungan yung mga Pinoy para ma-penetrate din yun. True. Yung Hollywood. Kaya happy siya for Liza Soberano. Kanina pa siya Dali mga De Leon. Dali De Leon. Happy siya sa mga yan. Sige. Sige. Abangan natin. Okay. Ang ganda-gandahan pa rin. Ang sexy talaga niyan. Totoo. Dahil jam. Grabe, we have 1.7k live viewers. Alam mo sa'yo, 1.7, saka 1.8. Sabi niya 1.8 na. Eto na, kakapalit lang. Diba? 1.8 po, 1,800 live viewers. Maraming salamat po sa inyo mga kamarites. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Ayan. Thank you very much po. Saya-saya. Saya. Next, ito. Sa lalabati, naming hiwalay na sila ni Richard Gutierrez. Finally, nung na-interview si Sarah ni MJ Felipe sa taping ng kanyang Lumuhod Ka sa Lupa. MJ Marfori. Marfori, na Felipe? Marfori. Felipe, alam ko. Ay, naku, pinag-away pa. MJ na lang, Michael Jackson. Di ba si MJ Felipe? Kasi napanood ko to MJ Marfori. Sige, nakalimutan ko na. Sige. Sige. Basta ganito na lang kaya. Sige. Pwede na naman si MJ Felipe, pwede naman si MJ Marfori, pareho natin mga kaibigan yan. Go. Yun, actually hindi niya sinabing direct. Tapos parang ganun na nga, indirect yung kanyang pag-amin na wala na sila ni Richard. Yun nga, tuloy pa rin yung co-parenting. Sa bagay si Richard hindi naman nagsalita, di ba? Hindi, siya lang. Yan lang yung una niyang pagsasalita. Pero si Tita Annabel, nagsabi ba na hiwalay na? Hindi pa Tita Annabel, bakit wala pa yung continuation nung ano mo? Ay, yung last blind item mo, Tita Annabel, Sabay ganun Ang dami nag-aabang Follow up daw. Yun lang naman na kayo. Wala masyadong detalye, wala masyadong elaboration. Pero more or less. Yun din ang tutumbukin. Yun din, kumbaga, after a long time, di ba? Baka naman nga si MJ Felipe na panood niya. Ako naman yung kay MJ Marfori kasi tinanong niya si Sarah, kumusta kayo ni Richard? Hindi kami nag-uusap. Yun ba yun? Oo, sagot ni Sarah. Hindi kami nag-uusap. Yung binalita natin nung nakaraan. So, in fairness, si MJ Felipe. Ito ay Marfori. Kasi naman, puro MJ. Diyos ko, ilan na lang agad puro kay MJ. Palitan niyo na nga, isa sa inyo. Sabay ganun Hindi pa kayo umayos. Hindi na kayo umayos. Pero sa isang banda, kailangan pa bang aminin diba? Sobrang obvious naman na. Parang ano na. Ganda mo ng blind item dyan, diba? Kaya laglaga na! Mas juicy yun. Kapag yung mga blind item na parang sila naman ang tinutukoy. Tapos bigla na lang lalabas. Ano, makulay, may pakulay?
Oo, dahil dyan. Pero habang naghanap kayo ng pakulay dyan, syempre, nagpapasalamat po talaga kami sa inyong lahat, sa ating mga kamarites, sa patuloy na pagtangkilik sa aming channel. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, at isa pang mag-subscribe na po kayo, hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. No? I-share nyo itong live namin. Go! Maliwan natin yung mga nasa ibang bansa. Si Lisel Nicolas, hello from Nashville, Texas siya tayo. Ayun. Tapos si Melanie Gears watching from Belgium. Anyway, thank you, Chel72, sa iyong pakulay na $4.99 US dollars. Hello from Yorktown, Virginia. Hello naman sa'yo. Shout out to all nurses in Santara Hospital. Wow. Yan, shout out po sa lahat ng nurses sa Santara Hospital. So, I assume na ito ay sa Virginia, no? Virginia, USA. Yeah. Bagay ako dyan. Parang no comment. Diyos ko, sa niyang Bisaya sa Chile. Ronnie, hello watching from Chile, South America. Diba? And Dang Aquino watching from Singapore. Nako, parang hindi na natin mabalikan kung kaisaan yung huli natin. Actually, hindi ko nakikita yung binabasa nyo kasi super dami talaga. Ito nakita ko ang aking beloved pinsan na si Irene Manlapas or Irene M. Good evening, classmates watching from Brisbane, Australia. Nakakainit. Nung isang beses, binati natin to nasa Adelaide, Australia. Ngayon nasa Brisbane, Australia. May tour. Tama ako. Sabay ganun. Nako, dahil dyan, dadalin daw tayo na Marites University sa Australia. Ang dami na. Marites University goes to Japan, correct. Korea, Australia, Thailand. Gusto ko rin yung Chile. Ito. Raquel R. Bonjour. Bonne nuit. Ano ba yun? From Paris, Madame Rose Dean Jonardo, and Monsieur Fu. Hello. Ayan, nakita ko yan. Hello kay Raquel. Jeffrey Osenya. Thank you, Miss Rose. And me, the fur mom. Love you, Mr. Fu. Dahil dyan, close na tayo. Close na rin tayo. Yan. Si Michelle Bendiola. Hi from Hamamatsu, Japan! Dami natin sa Japan. In fairness. Okay, Si Bing from Hong Kong. Ito. Okay, next item. May sinasabi na naman si Sean sa override. Ano sabi? Wala makakabili. Bago natin ituloy ang blind item tuloy na. Blind item na ako. Next item. Meron tayo nagpakulay mula kay Social Butterfly Fly Nut. Ang ganda naman ang pangalan mo. Social Butterfly Nut pala. $1.99 US dollars from Georgia, USA with love. We love you! Ito yung sa Virginia meron na. Okay na to. Okay na yan. Go. Diba? Go. Balita muna tayo mga Marites. Ito, Kim Chu, may resibong video na type si Paulo Abelino. Yun naman pala talaga. Ikaw pala talaga. Sabi kasi meron. Hindi. Meron lang nag-post na isang Marites. Kasi parang merong video noon si Angelica Panganiban, Bella Padilla, tsaka si Kim Chu. Yung kanilang may tawag sa kanilang may tropa sila. Pero nasa kusina. Tapos nag-game sila. Ang game nila yung jojowain o totropahin. So tinanong, lumabas yung picture ni Paulo Avellino. Matagal na to. Parang hindi pa nakakapagtrabaho or hindi pa nagkakasama sa trabaho si Kim Chun yan tsaka si Paulo. Sinagot ni Bella Padilla, sinabi niya, totropahin. Si Paulo. Si Paulo. Si Kim. Si Angelica Panganiban, sinabi niya, mag-hi ako sa kanya. Hello. Ganun lang. So parang totropahin din ng... Mag-hi lang ako sa'yo, Paolo. Ganun lang sagot ni Angelica. Ikaw! So tinanong si Kim. Ay, ako parang chuchuwain. Ayun na. Gawa na siya. Kasi parang sa picture okay naman siya. Tapos, nagpasintabi siya kay Zian Lim. Kasi dahil at that time sila pa. Sabi niya, game lang to. Tapos kinumpleto pa niya yung buong pangalan ni Zian Lim na, tapos nag-hearts siya na parang game lang to. Ganyan. So,
So parang yun ang joke nung Marites na nag-post na, may video. May premonition na. Oo, na resibo na parang posible na magkagustuhan o talagang pwedeng may mamagitan kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ako. Ikaw ba? May ano ka ba dyan? Sila ba? Ay, hindi ko na masabi kung sila na. Dahil, sila lang makakapagsabi niyan. Correct. Pero, may mga tayo, little birdie. Ayoko na. Ayaw niya ng little bird. Iba na lang. Little ducky. May naman big bird na lang. Little ducky. Ayoko ng little. Little lang Ayun nga, don't speak of that word. Make it big. Meron tayong mga big ducky and big bird. Yeah. Big bird, Kasi nga 1.9, nalampasan natin yung 1.8. No naman sa inyo. Salamat naman po. Yun na nga. Siyempre may taping sila ngayon ng What's Wrong with Sexuality. Tumira talaga yan. Yes. Malapit na itong umere. At para ayaw ko, di ba? At ang sinasabi, kung obserbahan nga daw yung dalawa, parang yung parang may kilig, yung sweetness nila, iba. Ganon. Siyempre, ang makakapagsabi niyan sa ngayon, ang mga nakakakita sa kanila, sa taping, ang mga nakakatrabaho nila, diba? Sino ba kasama dyan? Sino dun yung sino ba mga character sa... Naku, diba? Kabisado natin ang What's Wrong. Naku, favorite ko yan. Kasama din niya si Jake Cuenca. Yung mga kasama sa... siya yung yung parang akala na kababata na nag-save sa kanya. O baka si Jay Cuenca yun. Yeah, tama. Tama, di ba meron gano'n na factor? Yes. Tapos yung mga tao sa opisina, marami yun. Oh, yes. Tapos sila Gillian Vicenzo. Hindi ko alam kung ang partner ni Gillian dyan ay si... nawala ako. Yung talagang nilalove team sa kanya sa... Si Yves Flores. Tama ba ako? Hindi ko sure, pero narinig ko na yan. Yung kapartner din niya sa Too Good to Be True. Yan, sila yung mga nasa partner. So abangan na lang natin. Pero kamusta na ba si yun na atang susunod na storya, si Paolo tsaka si yun na. Janine. Tuloy-tuloy na natin. Diba? Ito na, diba? Ito. Nandali po. Namadali ka ba? Teka lang. Di ba natin pwedeng idiretso na? Idiretso na natin. Ito na, mga Marites. Ito na po ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga. Kaya kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay. Yan na. So, Amigo Segurado na tayo. Yes. Mr. Fu nakalagay. Di ba? Yes, mga kamarites. Check out nyo na po. Binasa ko na yan. Binasa ko na yan. Di ba? Ano ka yun ba yan? Ay, nililito nyo si Din. Nililito nyo ako Wala yun sa kanya. Dahil nalilito si Din. Nalilito na ako. Ating pasalamatan si Olivia Mendoza na nagpakulay ng 160 yen. Thank you, Olivia Mendoza. Ay, naku, ang dami na naman niya siya, no? 160 yen. Oo. Naku, siya. Naku, may daiso ba sa BGC? Grabe na! Meron? We have 2,000 live subscribers! Grabe na to! Thank you so Maraming salamat! Ito talaga totoo. Natutuwa po talaga kami at tumataba ang aming puso. Kasi syempre, ang saya nung nachichikahan tayo. Tapos alam natin na ang dami nyo pong nag-aabang at nakikimarites sa amin. Totoo. Maraming salamat po talaga. Thank you. And at the same time, talagang parang kasama din natin sila Kasi nagko-comment sila. Correct. Para lang tayo, kumbaga sa university, para lang tayo nasa kantin. Okay na sa bahay ng kaklase. Sharing notes. Marites, check out yun na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Binasa ko na yan! Ano ba yan? Ano ko na yung Gracie? Ano ba? Ay, ni Diego. Naku, nagagalit si Diego.
Estudyante yan ni Direk Joey Reyes. Ito na pa mga kamarites sa ating Chick of the Week. Janine Gutierrez, hindi na raw mahihintay si Paula Abellino kaya nakipag-break na. PhD, yan yung tinatanong ko sa'yo kung ano na, kamusta na ba si Pau and Janine? Di sabi lang, sa aking mga sources o yung mga malalapit sa dalawa, although hindi naman daw pa nagkukwento talaga. Ito uli, nagtanong uli ako, kinamusta ko uli dahil medyo matagal na rin, di ba? Nung nabalitang nag-break daw ulit. So ngayon, parang mas sa kanila na parang wala na nga daw. Kasi di ba ang unang bali on and off, on and off, on and off. So ngayon parang off na talaga. Tapos hindi ko si Ogie Diaz ba to na report or sa iba na sabi daw si Janine daw, parang tinanong yata daw si Paulo kung ready na to, if ever, magpakasal. Or kung ano yung plans sa kanila. Kasi siyempre, ganun naman yun. Naintindihan ko si Janine doon. Kapag you're into a relationship, lalo na you're not getting any younger, tatanungin mo, aalamin mo, may plans ba? Or ganito lang ba tayo? Lalo na kung wala ka nararamdaman. Kaya ka magtatanong. Kasi di ba minsan naman sa magkarelasyon, parang ikaw pa kakabahan kasi baka, mag-propose na. Parang di ba ikaw ay nakakaramdam, di ba minsan? Or napag-uusapan, di ba? Halimbawa kung paano pag magkasama na tayo or mag-asawa na tayo. Pero minsan kasi sa isang relasyon, pag nagtanong na yung babae, ibig sabihin wala siyang nararamdaman. Parang happy-go-lucky lang itong karelasyon niya. Parang clueless siya na ano ba to? May patutunguhan ba kaya kami? Kaya yun yung sinasabi na parang kaya nakipaghiwalay kasi hindi na makapaghintay. Hindi na sabi parang isa yon kasi parang hindi pa makapagbigay hindi pa makapagbigay ng definite answer si Paulo na ready na siya to settle down. Parang ang sagot daw yata ay kapag graduate na yung anak na si Aki. Teka lang, di ba ano pa lang yun? Parang high school? Baka nga high school na si Aki by this time. Di ba? May K-12 ha? Yeah. Matagal. Baka medicine ang kunin. Abogas siya. Baka naman na-discover si Janine kay Paulo. Baka. Blind item din ba yan? Ayun ko kay Nicola Clemente. Kanya. Kasi naman, magjowa pa lang, hindi natin masabi, talaga naman, pwede naman talagang di ba ganyan din yung kay Kim Chu tsaka kay Zian Lim? Yun nga, ilang taon sila. Di ba tin-interview si Zian? Yun din na sinasabi. 50 years old na or something. Tapos kung totoo man yung issue din, na ganun din ang reaksyon ni Paolo, just in case. Just in case. Di pareho sila, tapos nalilink ngayon si Paolo kay Kim Chu. Tapos ang issue is yung kasal, hindi mapakasalan. Pero ako naniniwala hindi yun ang reason. There's more to that. Yes. Doon sa issue ni Janine tsaka ni Paolo. Kasi yung ang tanong talaga, break na ba sila? O sa lahat ng paunin, love namin kayo, kaya lang ito yung reality. Mukhang ito yung reality na mukhang talagang this time break na nga. Kasi base nga sa mga sources namin na malapit din naman sa dalawa na nagsasabing tingin nila wala na. So happy yun. na kaya yung parientes. Yun ba? Di ba yun yung parang nalitaan ko na parang hindi nila masyadong bet si Pau for Janine. Ngayon kapag may finality na, matutuwa na kaya sila. Kainis. Alam niyo ako naman, sa totoo lang kasi nga si Paulo, kilala ko to, nag-uumpisa pa lang. Alam mo, mabuting tao yan, si Paulo. Mabuting tao yan. Siguro lang, nakikita lang nila na parang happy. Hindi naman siya happy-go-lucky. Siguro nakikita lang na parang hindi nagsiseryoso sa relationship ba? Baka naman minsan kasi, baka hindi pa lang talaga ready. Kay Danyang to, Diyos ko. Ay, minsan Kay Danyang yan, na nagkaroon ng anak sa batang murang edad, di ba? Grabe naman yung murang edad. Ba't ilang taong ba siya nang muntis na si LJ? Nasa 20-something na siya. Ay, bata pa yun. Bata pa rin siya. Talaga ba? Maaring hindi sila, nag-swak. Maaring hindi sila nag-swak. Pagkatapos, di ba, na-involve sa iba, maaring hindi pa rin. Alam niyo, minsan, hindi naman talaga natin masabi kung kailan yung Isabihin na natin.
Bilang pala desisyon tayo na mag-desisyon. Eto pala desisyon tayo. Obviously, career pa rin ang mas prioridad. Ang ganda ni Janine dyan, ha? Napakaganda ni Janine. Napaka-classic ng beauty ni Janine dyan. Si Janine naman, I love ko din yan dahil napakabait din ng bata at napakatalino rin. Correct. So, ito ayoko na sabihin tong sabi sa akin. Si Janine daw, mahilig sa kung titingnan mo kasi parang si Janine, pwedeng makakuha ng ambassador type. Aminin mo. Yung beauty na yan. Pero parang may ganun siguro talagang babae na mas type yung mga medyo... Barubal. Ay, grabe yung barubal. Barubal? Grabe. Hindi ko naman pwede sabihing bad boy. Kasi from Elmo. Achiever naman din si Paolo Avellino. Oo, sa totoo bilang lang. aktor. Yeah. Alam niyo kung nakita niyo si Paolo no na hindi naman siya yung well-off, hindi naman siya yung talagang galing sa mga born with a silver spoon. Pero ngayon producer si Pao. Kumbaga self-made din naman siya. Correct. Nakita naman natin kung paano siya magsimula. So, marami naman siya na-achieve. True. Diba? Ngayon ko si Kim ay sila na ni Kim at ni Paolo. At kung wala naman na sila ni Janine. Bigay ang hilig. Bigay ang hilig. Pareho naman mga single. Kasi kung totoong wala na si Pao tsaka si Janine, si single na. Tapos si Kim Chiu, alam naman natin wala na si Lim. Single din. So, everybody happy. Sige na. Yun na. Hindi na sila bata. Matatanda na sila. Huwag na kasi na magkaano-ano dyan. Next na nga. Charot lang. Abangan natin kung... Ayan po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Ito na! 2.3K live subscribers! Grabe! Okay! Marites! Asa na? Saan na? At dahil dyan, mga Marites, kulang pa ba ang mga pabaon naming chika para sa inyo? Pues we got you! Simula ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Listers. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Kaya po. I-avail na yan! Yes! Ito! Yes. Isa rin malungkot na balita pero hindi man namatay. Pero ang tahanang pinangmasaya nag-last episode na. PhD? Ayun na nga. Anyway. Yun lang sabi natin. Hindi, ito lang. Okay, ikaw muna, Mr. Kasi lahat naman ng programa nagtatapos. Katulad ng isang programa na may pinagsamahan na gano'n mang kaigsi o gano'n mang kahaba ang pinagsamahan, kapag nagtapos, isa itong malungkot na balita. Kaya ano ba ang mangyayari after ng pagtatapos ng tahanang pinakamasaya? Anyway, dito muna siguro tayo sa naging palaisipan, maraming nagtaka, maraming nagulat noong Saturday. Kasi parang walang balita, walang paramdam. Tapos doon na blind item blind item. Pero at the same time, hanggang sa matapos yung tahanang pinakamasaya, yung kung hinihintay mo yung ito na po ang huling episode namin, goodbye po, paalam, walang ganon. Kahit ako na-confused. Pero kung pinanood mo yung buong episode nung Saturday, umpisa pa lang halos yung sa G sa Gedli ni Yorme, Isko Moreno at saka ni Buboy, may paramdam na matindi na yung paramdam doon. Una, sabi ni binigyan ni Buboy si Yorme ng picture niya. Kasi daw remembrance para sabi ni Yorme, wow, may remembrance ka, parang ganyan. Doon pa lang. Second, at habang nagkakalta si Yorme, si Buboy nagkapahid ng luha. Second, merong nakita si Yorme na hawak si Buboy na hindi portable. Yung tawag sa ganon? Yung parang electric fan? Oo, yung electric fan na ang tawag sa ganon. Portable nga pala. Sabi ni Yorme, wow, ganda ng mo ganyan. Sabi ni Buboy, oo nga Yorme, buti na lang, umabot pa. Ganon. Tapos, nung ending na nila,
ayan, nakita nyo nakahilera silang lahat. Di ba the usual naman, hindi naman lumalabas yung CBB. Yung mga kasama sa billboard na sa programa. Bawa director, producer, mga ganyan, napuputol na yan kadalasan exactly. Kasi may susunod ng programa. Diyan hindi yan naputol. Bukod doon, nagsalita pa si Yorme. Nagpasalamat, tinabi din yung mga gano'n. Tapos sinundan din ni Paulo. Tapos nagbow silang lahat. Pareho. Sabay-sabay. Then, meron parang collage ng mga pictures nila na for less than a year na magkakasama sila. I think it's a class act. Kasi di ba? Yes, that's true. Di ba? Kasi parang siguro para maiwasan na rin maging super emotional, although hindi mo naman talaga maiiwasan maging emotional, pero naging maayos yung huling episode nila. Kasi syempre, wala masyadong hysterics, emotion. Kasalukuyan pa rin napapanood ang tahanang pinakamasaya, mga replay na lang. So parang ibig sabihin, kahit na huling episode na natin ito, ibigay pa rin natin sa kanila yung ligaya, yung saya. Kaya siguro nagdesisyon na lamang sila na wala na yung talagang official statement. Kasi alam naman na nila na doon pupunta, ibigay na lang natin yung todo natin para mapasaya yung mga sumusuporta sa kanilang programa. So I think it's a class act. Okay. Wow. So eto na. Syempre di ako makatiit. During the time na naka-ere pa sila, nag-Viber ako kay Yorme. Sabi ko, Yorme, ano po ang pwede kong isulat from you? Ang sabi niya, eto, mission accomplished sa paghatid ng tulong at saya in 234 days sa mga libo-libong nabigyan ng ginhawa ng G sa Gedli. Kapuso natin nagsisikap araw-araw. Diba? Tapos may I add, although ito talagang hindi kinonfirm ni Yorme sa akin at wala, sabi niya, ano sabi niya? I heard, don't know yet. Yun ang sagot niya. Kasi sabi ko, Yorme, parang may balita ako na nagpaplano na ng papalit. Syempre, hindi naman po pwedeng maging replay lang yan forever, di ba? So, ang balita, parang may posibilidad na GMA produce na yung susunod na noontime show. So, hindi na tape. Hindi na tape. Pero syempre, hindi pa rin natin alam ang pwede mangyari. Tsaka di ba, lagi na lang sinasabi na baka yung showtime ang ilagay. Diba? May ganun din. May ganun din. Pero parang mas lamang yung nadidinig ko na bagong programa. Baka naman co-prod na this time. Posible rin. Tape and GMA. Pwede rin. Tapos, ang dinig ko, isa si Yorme daw sa inaay na maging bahagi pa rin ng bagong noontime show. Dahil maganda naman yun ang simulan niya doon. Bakit? Kasi si Yorme talaga ang isa sa inaabangan. Ito, hindi baka sabihin nila, bias tayo or ano. Hindi. Kahit na nang binasa ko yung mga comment, kahit yung Sabado na yun, puro talaga about Yorme. Talaga makikita mo yung tutok nila, si Yorme talaga inaabangan nila. Bukod nga sa alam naman natin na yung kanyang segment na G sa Gedli ay talaga nag-aabang at talaga marami natutulungan. Correct. So, abangan natin yan. Kasi kahit si Yorme mukhang wala pang alam at hindi pa. Abangan natin yan. Tsaka syempre, yung puso natin para dun sa mga production team, sa production staff, na ang gusto lang naman ay magtrabaho at magpasaya, sana naman hindi sila mawalan ng trabaho. Po si Mabel Gaspi na biglang kayo na pong bahala dito sa mga taong to. Correct. Totoo naman. Alam naman pero natin ito din, ilinawin din natin, no? Kasi sigurado marami nagkatanong. Actually, marami na akong mga nakikita nagko-comment na may mga iba pa rin ng nagnenega, ng babas, mga ganon. Nanggaling pa rin because of the competition and all. Pero, ang tahanang pinakamasaya ba ay hindi nagre-rate? Alam natin hindi totoo. Alam natin nagre-rate. Lumalaban. Siyempre. Of course. Ang tahanang pinakamasaya ba ay walang ads? Yan ang definitely hindi ka totoo. Dahil napakaraming ads ng tahanang pinakamasaya. So bakit sila nawala? Bakit kailangan mag-goodbye na to think na ang kontrata na alam din naman ng publiko hanggang December 2024 pa. So parang lumalabas na totoo ang balita na yung naglabasan na to na ang tape daw ay may pagkakautang na parang merong financial nasa 800 obligation million. Sa GMA. Kung totoo to, although hindi naman kinonfirma na nasa 800 million daw ang utang ng tape, na ang utang na to ay hindi during this time lang na tahanang pinakamasaya na. Kung hindi, way back pa
nung yun dati pa raw. Na lamang. Gusto alamin natin yung mga Marites. Tatanong kami sa mga malalapit sa tape, malalapit sa GMA para mahatid namin sa inyo. Yes. Kung ano talaga nasa likod. Siguro, abangan nyo lang. Siguro minabuti na ng tape na i-end na to kaysa naman mag-accumulate na mag-accumulate. Dumami pa na at lumaki pa ng lumaki. Pero syempre, congratulations pa rin syempre sa tahanang pinakamasaya sa naging takbo ng inyong programa. Sa loob ng almost 1 year. Sa March ang anniversary. Sabi ni Yorme, 264, 34. Okay. Ito, dahil dyan, Lala Soto at Vice Ganda. Okay na ba? PhD? Ayan. So, nanggaling ako kanina sa MTRCB at nakakwentuhan namin si Congresswoman tuloy. Chairwoman Lala Soto. Alam mo, sarap niyang kausap sa totoo lang. Ready to answer kung ano yung mga ibabatong tanong mo. At aminado siya na napaka-challenging talaga ng kanyang panunungkulan ngayon. Alam naman natin kung ano nangyari last year, di ba? So, in passing, anyway, nakwento niya na masaya sila kasi yung lalo nilang pinag-iigting yung kanilang programa na responsableng manonood hanggang sa mga iba't ibang sulok ng probinsya. Tapos, si Senator Robin Padilla pala ay talagang pinupush na maipasa. Although hindi niya alam kung anong tawag sa bill na yun. Di ba, merong Eddie Garcia bill. Yung ipinapasa naman ni Senator Robin kung anong bill to para magkaroon ng pagbabago sa MTRCB. Siguro may mga ilang policy or mga ilang dapat madagdag o mabawas. Totoo din naman. May mga amendments na hindi pa nasakop yung digital world. Oo, isa. So, tingin ko isa yon sa maaaring isinusulong, no? Anyway, tinanong ko, in passing, natanong ko si Chairwoman Lala. Passing ba talaga yan? Actually, kaya ka nagpunta dun para dyan sa tanong na yan. Kami yan, Grabe kayo sa akin. Sige na nga, hindi na nga in passing. Talaga naiisip ko itanong. Sabi ko, Chair, kumusta na kayo ni Vice Ganda? Alam mo, nagulat ako. Kasi sabi niya, finally nagkita na kami. Hindi ko ina-expect yun. Sabi niya, finally nagkita na kami. So, ang saya niya. Sabi ko, talaga kumusta yung pagkikita nyo? Kasi daw, nakita daw sila dun sa fashion show ni Paul Cabral. So hindi meeting talaga. Hindi. Nagkatagpo lang sila doon. Correct. Kung saan kasama din niya si Tita Helen Gamboa. So nakita daw niya si Vice, sabi niya, syempre kilala ko siya, si Vice Ganda. So parang si Chairwoman yung nagsabi na, hi Vice, parang hi Vice. Tapos si Vice naman daw, very nice, very accommodating, all smile, nagbeso sila. So sabi nga ni Chairwoman, kasi when it comes to personal, wala naman talaga silang personal. So nakakatuwa lang na sa kabila nung matinding issue at pangyayari na yun na nauwi sa suspension, pag nagkita naman pala, all's well naman. Kasi wala naman siyang dalang panibagong suspension. Siguro maloka tayo. Di ba? Vice, dala-dala ko pala. Ay, Vice, hindi na padala sa'yo. Tama-tama. Buti nandito ka. Kinuha sa bag. Grabe. Ito pala yung isa po suspension. All smiles pa. Pero game si Chairwoman Lala na pumunta tayo dyan at kung gusto natin siyang interviewin dyan sa office. Go tayo dyan kay Chairwoman. Okay. Yan. Tapos may additional lang akong kwento. Sabi niya, alam nyo, sobra akong kinilabutan. Bakit? Kasi daw, ang huling show na in-screen niya or ni-review, yung Batang Quiapo, kung saan si Tita Jane, Jacqueline Jose, ay nabaril. So, grabe daw yung dugo na pinakita. So, visually, parang hindi pwede. Kaya kinol pa raw niya yung attention doon na, ano yun yung patay na pinatay si Jacqueline Jose. So, oo naman, kahit siguro ikaw, nabalitaan mo kahapon na namatay. Yun ang huli mong pinanood or ni-review. Nasa phone pa nga daw niya yung eksena. Kaya sabi niya, i-delete ko na nga to. Kaloka, diba? Anyway. Yun lang. Afraid. Pero pupunta raw si Sean sa MTRCB. Game na game. daw siya. Maganda to, so we can ask her anything, di ba? Correct. Tsaka tanong natin kung totoo bang hindi niya dala yung another letter of suspension. Baka yung lifting of suspension. Lifting. Eto na, pagpunta natin, meron na pala sa digital. Tapos nagulang na sa suspension. Hindi pwede, wag. Tayo pala yun. Tayo na pala. Hello, no.
Magandang gabi po. Ang bait-bait po. Alam niyo po, nagdadasal po kami bago po kami umere. Ay, nako. At least all's well. Ito na. Well. Ito, Gary Valenciano, huling major concert na, PhD. Yes, Alam niyo nakaka-tense nga yung title. Yung title ng concert. One Last Time. One Last Time. Although kanta ni Ariana Grande yan, di ba? One Last Time. Pero na-tense lang ako dun sa title ng One Last Time. Pero totoo yun. Pero totoo kasi One last na talaga. Time. 59 na pala si Gary V. And sa August, 60th na siya. So sabi nga niya, kung hindi pa niya gagawin to, ang next major concert niya, solo concert, could be 2 years from now. So, that would be 62 na siya nga naman. But to clear it and to clarify, yung One Last Time na siya na magsusolo major concert sa Big Dome. Sa lahat ng mga Kailangan Philippine Arena, nabalita. Yun nga, this time sa SM MOA Arena. MOA Arena. Pero with the likes, SM MOA Arena, Araneta Coliseum, isama pa natin yung Philippine Arena, yan yung hindi na niya gagawin na solo. Pero kung yung maging kasama ng isang concert or mag-perform. Yeah, mag-perform. Siguro, hindi possible naman. Kasi kung mag-perform ka lang naman ng 1 or 2 production number, hindi naman siya ganun ka hindi siya, tsaka hindi siya mapapagod ng bongga. Yeah. Pero yung mga music museum, mga ganon, go. Concert pa rin siya. Kasi baka magtaka yung iba, baka after this concert on April, para akala nila magre-retire na. At baka sabihin ng iba, akala ko ba One Last Time? Tapos nagko-concert ka. Yun ang sinabi din ni Gary B na, it's not only because of health reason. No. Kasi kumbaga parang to anyone, gusto mo din na you end something na nasa peak ka pa rin. Hindi yung tipong you end it because you just have no choice. And excited siya kasi after this, ang dami pa daw niyang naiisip na gagawin. It's something to look forward after this. Maganda naman yun na parang hanggat nasa peak ka, tapos yung parang alam mo when to stop. That's para true. hindi yung parang dahil lang sa may nangyari or what, parang pinaplano mo naman. Hindi, tsaka si Sir Gary, alam mo na panood ko siya sa isang intimate na launching ng isang radio station. Ibang klase talaga mag-perform si Sir Gary. Sobra. Kahit sabihin mo na maliit lang yung venue, hataw pa rin. Hataw pa rin siya. Tsaka talagang mapapasabay ka, mapapasayaw ka, mapapakanta ka. Ibang level yung energy talaga ni Sir Gary V. Na maliit na venue lang to. Launching lang to ng isang radio station namin. Pero grabe, sobra. Bibigay pa rin niya heart and soul. Pero ang maganda rin sa kanya, alam niyo sa totoo lang, napaka living testimony talaga siya. Yung sa health, ang dami ng pinagdaanan. May mga times na talagang halos nire-revive na. May ganun pala siyang Saka diba may mga kwento siya, may mga interviews siya sa mga concert niya abroad, na minsan bago siya sumalang, nagkakaproblema siya. Sabi ni Tita Angeli Pangilinan na wife ni Sir Gary, madalas daw nangyayari yung mga attack niya pagka mga shows nila abroad. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng jet lag. Yung kumbaga, hindi yung change of weather. Yes, so ganon. So madalas daw yun. Alam mo bang na-operahan na yan sa kidney, nakapag-bypass, triple bypass na yata. And recently lang, nilagyan siya ng stern, 2 stern sa puso. And after lagyan ng 2 stern, after 2 weeks, purple ulit. Ganon. Kumbaga, sobra yung grace sa kanya ni Lord in terms of health. Correct. Tapos, nung time na kinakausap namin siya, alam nyo, ang tawag sa gano'n, yung pag bumaba yung sugar, hypo ba yun? O hypo, no? Nag-hypo. Nag-hypo siya, naramdaman niya. Nung chinek niya, yung bumaba tumataas. Tama, no? Nung chinek niya, hypo siya. So, nanghingi siya ng food. Pero in a way, parang nakakatawa nga eh. Parang treat sa kanya kasi pwede siyang kumain ng leche plan. Kasi di ba, hindi pwede. Kasi sugar. Oo, yun. So, tapos meron siyang dala na pwede mong para siyang injection? Pag may allergy, kung alam niyo yun, baka magkamali ako eh. Basta pasaksak mo yon pagka nag-allergy ka. Yung sa kanya naman, ganun din pala yon. Pag mataas or mababa ang sugar mo. Control. Alam niya na yung sakit niya. Oo. Lalo na pag nasa abroad. Nakasama ko na sa abroad yan eh. Kaya
alam ko yung nangyayari sa kanya pag nasa abroad. In fairness. No? Tsaka pero hindi natin nakikita yan kapag nagpe-perform na siya. Kasi pag nag-perform talaga siya all out. Sobra. Hindi mo akalain na ilang dekada ng diabetic, di ba? Pure energy talaga. At alam niyo ba nagka-kidney cancer din? Talaga. Miracle It's okay. Sobra, no? In fairness naman. So, isa siyang magandang inspiration. Kaya, nako, don't miss his one last time. Ako talaga, manonood ako niya. Go! Not tayo. Oh, anyway, we already have 2.4 live viewers! Ay, grabe naman ito! Sila ngayon! Maraming salamat sa 2,400 live viewers! Thank you so much! At salamat din kay Mimosa Pudi. $6.99 Canadian dollars. Wow! Mimosa. Ano ba? Gusto niyo ba magbasa naman kami ng mga dahil ang dami na. Ang dami na nila, laging nagme-message si Diego Dequino. Kasi tontuwa si Diego. Ito si Buffy Edward. Hello everyone. Pa-attendance po, more power to your show. Enjoying from Chicago, Illinois. Sabi ni Flori Cadasio, I like Junardo. Diba? Thank you. Ang sabi ni Bengay, I think reformating ng show ang magaganap. Siguro ang tinutukoy niya dito yung tahanang pinakamasaya. Yan. Then, asan yung mga binabasa nyo? Nako, na lang kami ng Shirley Cruz, congratulations! Watching from Kuwait. Ito, Ladybug, watching from South Carolina. Ako sa abroad. Sabi naman ni China Nopako, bakit po parang wala nang interesado sa Star Magic Ball? Mababa views ng mga proposal. Ay hindi ko namin alam. Baka naman kasi yung last year, bago yun eh. Minsan ganun talaga di ba? Para humanap ng bagong gimmick siguro. Baka dapat hindi naman proposal ngayon. Pero malamang yan sa Star Magic Ball. Ang taas ng mga views niyan. Yan. Inaabangan lagi yan. Ito si Marietta Green, watching from Minnesota, USA. Good morning and good evening in the Philippines. Na late po. God bless po sa lahat. Yun. Sabi ni Chino Paco, bakit po, hindi na pala, sorry, may nabasa ako dito, tinatanong ayun si Chino Paco pa rin, ano ang nangyari kay Ambet Nabo? Nagbabakasyon lang. Si Prof. Ambet po ay nagpapakaligaya sa US. Canada na ngayon. Nakita ko nga sa post niya, si Ambet po ay nasa kanyang pangmayamang travel. Correct. Bilang siya po ay may sinasabi sa lipunan. Sana all, diba? Yun lang yun. Yan. Tapos sabi ni Chino Paco, ang daming tanong ni Chino Paco, in fairness, updated siya. Bakit sinugi na po ng TV5 ang Magandang Buhay? Hindi na ba? Nakita ko kanina umaga. Parang hindi na mapapanood yung Magandang Buhay sa TV5. I think kasi di ba pinapalabas sila doon. Pero hindi naman sila natsugi doon sa ibang channel. RPTV, di ba yung RPTV? Di ba gano'n yung Kapamilya Channel, yung mga A to Z. Tuloy pa rin to. Hindi, sa pagkakabasa ko kanina, ang nakita ko lang, hindi na mapapanood sa TV5 ang Magandang Buhay. Yun ang sabi. Baka naman kasi may kontrata sa TV5 na hanggang ganito lang. Baka hindi pa nare-renew. Correct. Parang hindi ko naman nabasa na wala na yung show. Parang yung airing lang sa TV5. That's good. Okay. Sabi ni Anro, amazing, ang daming views. Congratulations, Marites University. Yes, thank you po sa inyo talaga. Serious Amateur, buenas noches. That's from Barcelona. Yan. Okay. Marites University goes to Barcelona. Alam nyo, wish ko lang mag-manifest lahat yan. Sabi ni Ruth Mend, ako din natutuwa ako pag humahagalpak sa tawa si Dean Jun dahil sa kakulitan ni Mr. Fu. Hindi kaya magkaroon kayo ng love team na dalawa? Ako pinaplastic lang ako ni Dean Jun. Plastikan lang ho kami niya. Pag nagkikita ka na sa labas, hindi ka nagpapansina. Sabi niya, I really like Dean Jun, PhD Rose, thank you po. Prof. Ambet at librarian, Mr. Fu. Good vibes and laughter talaga. Thank you. Sabi din ni Bortido Sibling, I love the energy of Mr. Fu. Sobrang bagay talaga kayo dyan. Can't wait na makumpleto kayo. Not na, Maritesan for sure. Thank you naman. Maraming salamat. Yes, direction. May sinasabi si Sean. May sinasabi si Board Legacy 5 pero hindi ko nababasahin.
Oo. Ito. Thank you, Board Legacy 5. Thank you. Ang sabi ko talaga, ay, oo. Ay, thank you, Board Legacy 5. Yun na lang. Ay, hindi ko sabihin, ay, oo, wag nang basahin. Yun ang ibig ko sabihin. Meron ng June Full Love Team. Batiin din natin si Bucky. Si Dean Jun lagi ko nakakasabay sa CR. OMG! Grabe! Batiin din natin si Vapi Edward. Shout out sa'yo. Okay? From Chicago, Illinois. Illinois. Ito. Tuloy-tuloy tayo mga Marites. Ito, sumagot na si Morissette Amon. Dahil sa statement ng isang event something yata yun. Yung kanyang lackluster. Ano ba yung lackluster? Blockbuster? Hindi, parang ano. Walang gana. Walang gana. Yes, ayan na, ito. ang haba ng hanap. Konti-konti na lang. Ay, nakahaba. Basta... Hindi, parang ang gist lang ata niya para may sakit siya. Medyo may sakit daw siya. Yun na nga. Na gusto niya ibalik yung ayaw niya mag-perform na baka hindi niya kayanin. Pero she did her best. Sabi niya ganyan. Hindi ko lang ayaw ng mga fans, but her best wasn't good enough. Pero alam mo, di ba, yung mga singers, di ba meron sila na kahit may sakit sila, pero kapag sumalang na, nawawala yung sakit, tapos lumalabas talaga yung boses. Hindi kasi natin nakita kung ano ba yung sinasabi, kung anong reklamo nung sinasabi ng director. Tapos parang dating kay Morissette, pinisiraan lang siya. Parang hindi niya knows yung director. Parang gano'n yung sabi niya na, I don't know, I really don't know. Pero alam, possible din naman na baka hindi niya knows. Pero sabi kung director ka, di ba dapat nag-uusap kayo na, baka ibang... Baka yung sa production, di ba? Sa production. Papakilala yung... although may mga event nga na hindi mo nakikita yung director. Di ba? Posible naman. May event talaga na wala kang know-how sino to sa production na to. Kasi lalo na kung sasalang ka lang doon, yung director nasa booth, ang kakausap lang sa inyo yung writer at saka yung AD. At saka kung 2 or 3 songs lang, gagawin mo yun. Diba, wala namang blocking na magaganap. Pati at si Girlie Rodis, isang event organizer at saka talent manager. Pinagtanggol din si Morissette nung gabi sa issue na yan. Di at least may nagkatanggol kasi ito naman, totoo naman talaga. Ako personally, may mga nakakarating din sa akin na mga horror story daw nila about Morissette. Pero syempre, yun, again, ay nakakarating at sinasabi nila mga karanasan nila. So maganda rin na may ganong kwento pala sa kanya, meron din naman nag-a-attest na hindi naman siya ganon. Tsaka kasi ang pangit naman na may puro horror stories tapos wala man lang magbatanggol sa kanya kundi ang kanyang sarili. True. Pero alam mo, siguro ito rin kasi dahil nga may mga ganyan may mga horror story, quote and unquote, siguro para kay Morissette, kasi sayang napakaganda ng boses mo. Correct. Diba? So, kung meron talaga nagiging problema sa'yo sa ilang mga pagkakataon, siguro maganda din mag-reflect at mag-isip na ay sayang din naman ang career na meron ako. Basta tanong, you cannot please everybody. Ibato ko na. Isang tabi ko na yung kung ano man ang hindi okay. Tama. Okay, ito. Naku, favorite to ni Mr. Fu. Girl group na for... Ay, Din, nag-message sa akin ngayon si... Sino? May bigay? Hindi. Bigay talaga agad. Nag-message si Alan Jones, si Alan D. Alan Jones, hello. Sabi niya, Rose, may barilan at car chase daw sa may BGC. Did you know? Sabi ko, talaga, sa may harap daw ng JP Morgan. Malayo naman. Malayo naman. Pero kahit na malayo, kung totoo po ito, ingat-ingat. Sana kung wala. kayo po ay papunta sa area na yan, kung totoo man yan o hindi, pwede namang umiwas correct. na. Thank you, Alan D. Thank you, Alan Diones. Alan Jones. Kung saan nakakarating Alan. Sino? Baka nabasa niya. From Banawi to Binon. Si Alan Jones. BGC naman ngayon. Sarap naman, ang tawag sa ganon, yung mag-food trip. Sa Banawi. Ang lapit mo doon. Ako, I hate Chinese. Grabe yung pagkakahit. Walang tayo ng viewers na Chinese. Joke lang Po yun. Actually, he loved Chinese. Ayaw ni Mother Lily. Ayaw ni Mother Lily. Diba? I love Mother Lily. And Rosel. I love Mr. Fu. Hindi naman ako Chinese.
Pero talaga, Chinese akala ko garter. Chinese Hindi ka. ako Chinese. Chinese garter. Wale, Japanese ako. Charot lang. Eto na. Okay, tuloy-tuloy. Itong Naku, fourth overtime na naman impact. tayo. Oo nga. Trending inokra ng netizens dahil sa 200 nilang aso. Ayan. Oo naman, parang nabasa ko yan, Hindi no? na lang. Hindi, May nagulat kasi ako. Itong fourth impact, natatanda ko, sumali yan sa Talentadong Pinoy. Ang pangalan niya, Cercado Sisters. Okay. Tapos, nag-X Factor UK sila. Tapos, doon sila talagang nakilala. Pagdating nila ng Pilipinas, ang una nilang issue, parang hindi sila masyadong kinikilala or wala silang masyadong hindi sila fans. parang nabibigyan ng pansin dito. Tapos, nagkaroon siya ng issue sa management nila o sa dati nilang manager na nagkaroon sila ng conflict. So okay, fine. Tapos eto, ang naging issue naman nila ngayon, mga aso. Lahat ng issue. Pero grabe naman din. Kinasangkutan nila aso. Hindi ganito daw. May nagregalo. 200 yan di ba? Ang sabi nito, meron daw nagregalo sa kanila 5 aso na fan. So ang ginawa nila, inalagaan naman nila yung aso. Ngayon, inalagaan nga nila yung aso hanggang sa dumami, naging 200 ngayon yung aso. Parang kinakamihan yung mga aso na paabot sa 200. Tapos, kaya nagre-react yung mga netizen kasi nag-post sila na parang GoFundMe, ba tawag doon? Parang kasi gusto nilang mailipat ng shelter or gumawa sila ng parang dream place or house para sa mga aso dahil hindi na nga nila kaya dahil ang dami na. Naman kasi. So parang nagagalit yung mga netizens dahil sabing gano'n, bakit yung pinaabot ng 200? Hindi nyo naman pala kayang alagaan. Pwede namang ipakapon or kasi it's part of responsible pag-aalaga ng mga aso. So, yun na nangyari. Kaya nag-trending sila, nagalit yung mga, imbis na magkaroon sila ng parang simpatya para tumulong. Kasi parang ang target daw doon, parang 500,000 pesos or 10,000 US dollars ang target nila. So ang nakuha na nila nung nabasa ko to parang 50,000 pesos. Pero talagang pinutakti sila ng mga netizen lalo na ng mga pet lovers na bakit nyo pinaabot sa 200 na hindi nyo naman pala kayang alagaan. Ako naman agree ako sa mga netizens dyan. So meron naman kasing pakapon, di ba? So saka yun. Ano yan? Para ding responsible parenting. Correct. Kung hindi mo kayang mag-anak ng marami at actually yung 5 pa lang nakaka-stress yung 5. Yung kikiko nga sa apo ko 6 yun diba? Yung American Bully Ako nga isa lang nun Diba stress na. Actually isa nga lang nakaka-stress. Hindi yung magbigay nga ng 5, di ba? Nakaka-stress na. Tapos nakakaloka yung umabot ng 200. Ayun na. Anyway, dahil nabanggit mo yung GoFundMe, hindi natin nasama dito sa ating lineup. Naalala ko si Ricardo Cepeda. Di ba, remember? Dahil naka-page siya ngayon. Nung siya ay nakulong. Hanggang ngayon nakakulong pa rin siya. Meron palang kakambal si Ricardo Cepeda. Na yung kakambal niya ngayon ay nananawagan. Meron nag-net up na GoFundMe. Kasi daw, parang si Ricardo ay sasalang sa 23 hearings. So, napakamahal pala niyan. Bayad ng attorney. Attorney's fees. So, nanghihingi sila ng suporta para masustain kasi syempre, hindi na nagwo-work. Dahil sa loob siya ng piitan. So, syempre, yung gastos din, nagpapile. Hindi sila pumunta sa public attorney's office. Advice tumutulong naman yun di ba? Kay chief, kay Presida Acosta. Pero baka siguro gusto nila na masiguradong maipanalo tong kaso kasi For attorney's fees lang ba yun o baka kailangan na rin ng tulong for the family? Baka hindi lang yun. Baka diba? with the kasi family bilang na hindi rin. siya nakakapagtrabaho. Wala bang trabaho si Beth? Nagtatrabaho nga daw. Pero syempre, kulang din. pwedeng hindi to end up. Kasi kung dati kayong dalawa or something. Saan mang kasi yun? Hindi kasi parang estafa. Pero syempre, di ba nadamay lang. Ang sabi, inocente. Parang endorser ata siya. Pero parang nabalita rin natin yun, di ba? Tapos yung tunay na mga ayun ang nasabi, parang yung mga may-ari ang nawala, siya ngayon yung hinabol. Yun kasi naman siya ang yung kwento endorser. nung side nila. Parang ang pagkakamali niya, tinanggap niya tong endorsement without really researching, alamin yung yun. Yun. Tsaka baka industrial partner siya at the same time ay endorser. Posible. Yun na, pinagamadali na tayo dahil super overtime. Nasa huling na tayo. Pumunta ba kami sa Dyson ni Sean? Let's pay awards back. Nakiusap sa mga fans, page 3. Yan, bilisan na natin to. Ayun na nga, may
Pinanggagalingan to dahil nga pinagsasabong sila ng mga fans ni Heart Evangelista dahil sa kanilang pag-attend sa Fashion Week. So, eto na, nagsalita na si Pia, hindi naman niya binanggit si Heart, pero sabi niya nga, ang ganda ng sinabi niya actually. Sabi niya, ayaw niya ng ganyan. Ayaw niya na, yes, sinusuportahan niyo ako, dinidepend niyo ako, pero parang kumbaga sinisiraan mo naman yung kabila or yung iba, which is hindi tama. Sabi niya, please do not pull other people down lest to defend me. That is not what I want, and that's not what I stand for. Let's respect each other and the work being put in by everyone. And not ruin it just because people online can't get along. There is so much room in this world for everyone to shine. Wow. Tama nga naman, diba? And we are here to shine. Wow. Pang Miss Universe talaga. Anyway, everybody has the right to shine. Correct. Marites University shines. Marites University is shining. Yes. Diba? With 2,500 live viewers. Maraming salamat po. Salamat po. Marites. Tutuloy namin magbasa. Yung pakulay natin si SC Yes or No CC. $99. Thank you for choosing today. Nakakaliw. Especially Mr. Po, sarap makipagmarites. Salamat po. Binasa niya na si yes. At saka, eto nagpakulay din po si Ellen Calyado ng Australian dollars na 7.99. Thank you, Ellen. Sabi niya nakakalungkot ang balita ba to ng Paunin. Now, masaya na ang Kim Pao. Sana naman, tigilan na nila si Janine dahil tapos na ang story ng Paunin. Arjin Donicio, hi Tito June, Hilarious Nardo, wow. Gorgeous Rose Garcia. Wow, thank you. And to my idol, Pogi. Since Take It may ganon. Kay Nailolit yan. Ang galing mo mag-deliver ng blind item. Namimiss ko na rin mag-line ng next si Tito June. Namimiss ka daw. Yun na. Thank you. Next, yan po mga Marites, ang isang linggong chika mula sa Marites University!